Now, ang discipleship po ay hindi nagsisimula sa plano o sa programa at platform. Nagsisimula po ang discipleship sa puso na kinapture o binihag po ng Diyos. Bago pa man po kargahin ni Mary ang sanggol na si Jesus sa kanya pong mga bisig, kinalingan na niya ito sa kanyang puso. Bago pa man po nag-preach si Jesus, nag-preach na po si Mary ng kanya pong pagsamba. So ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayong gabi ay discipleship begins with worship. Ang una pong nai-record na response ng tao sa pagparito o pagsilang po ni Kristo ay nagmula po kay Mary. Nang sabihin niya kay Angel Gabriel ang kanyang buong pusong pagtanggap sa kalooban po ng Diyos. So basahin po natin ang ating text mula po sa Book of Luke, chapter 1, verse 38. Mary responded, I am the Lord's servant. May everything you have said about me come true. Hindi po ito strategy, hindi po ito explanation, ito po ay worship. At sa puso po ng discipleship, ang pagsunod po kay Jesus ay ang simple ngunit life-changing na katotohanan na kung hindi ka nagpupuri, kung hindi ka sumasamba, kung hindi ka nagagalak sa Panginoon, ang iyong kaluluwa, hindi ka niya tunay na disciple. Doon po sa Book of Luke chapter 1 verses 46 and 47, it is written, Mary responded, Oh, how my soul praises the Lord, how my spirit rejoices in God my Savior. Ang Book po of Luke ay kilala sa pagiging detalyado at maayos po na talaan ng kasaysayan. Maingat po itong inimbestigahan at sinulat ni Dr. Luke upang matiyak ang katotohanan ng buhay at ministeryo po ni Jesus. Doon po sa Book of Luke chapter 1 verse 3, basahin po natin ang nakasulat. Having carefully investigated everything from the beginning, I also have decided to write an accurate account for you, most honorable Theophilus. So ang Luke chapter 1 ay isa pong Holy Spirit-inspired testimony ng isang mahirap na dalagita mula po sa bayan ng Israel o bayan ng Nazareth. Sinabi po sa kanya ni Angel Gabriel na ipagdadalang tao niya ang tagapagligtas, not through human effort, but by the Holy Spirit. Ang tugon po ni Mary ay nagsasabi ng isang mahalagang bagay. Pakinggan nyo, na ang tunay po na discipleship ay nagsisimula kapag ininterrupt ng Diyos ang iyong buhay and you surrender with worship. Ang awit po ni Mary na kilala rin po sa tawag na Magnificat ay ume-echo sa prayer po ni Hannah sa 1 Samuel chapter 2. Alam po ni Mary ang scriptures. Alam niyang tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. At alam niyang dala niya sa kanyang sinapupunan ang kanyang Diyos at tagapagligtas. So let's go to truth number 1. Discipleship starts in the soul, not the schedule. Sa Luke chapter 1 verse 46, it is written, again, Mary responded, oh, how my soul praises the Lord. Now, yung word po na soul ay galing po yan sa Greek word na psyche, meaning the whole inner life, the seat of desire, affection, and will. Now, yung word naman po na praises is megalino, na ang ibig pong sabihin ay to make great, to magnify, to regard highly. Idinideclare po ni Mary ang kadakilaan ng Diyos. Ang pagdidisciple ay hindi lamang po pagdagdag kay Jesus sa iyong buhay, hindi ito parang isang add-on lamang o dagdag na activity sa iyong busy na schedule. No. Sa halip, ito po ay ang buong pagsuko ng iyong buhay kay Jesus. Doon po sa Book of Psalm chapter 34 verse 3, mababasa po natin, Come, let us tell of the Lord's greatness. Let us exalt His name together. Sinulat po ito ni David matapos niya pong tumakas kay King Abimelech. Bagamat tinutugis po siya, ang instinct niya ay mag-worship. Hindi lang kapag maayos ang lahat ng ang itataas ang tunay na disciple ni Jesus ang Diyos. Hindi po. Niluluwalhati niya ang Diyos kahit na siya po'y nasa gitna ng mga pagsubok at mga bagyo ng buhay. Dahil alam niyang hindi siya pababayaan ng Diyos, na God is in full control of everything that pertains to Him. Ang pagsamba po ay hindi nakadepend sa emotion o sa feelings. No. Ito po ay tugon sa kung sino ang Diyos at sa kung ano ang kanyang ginawa at patuloy na ginagawa. Nag-worship po si Mary hindi dahil sa nauunawaan niyang lahat. Nag-worship po siya dahil nagtitiwala siyang alam ng Diyos ang lahat. At dapat ganun din po tayo. Dahil hindi naman talaga natin alam ang lahat eh.
Pero ang good thing is this, alam po ng Diyos ang lahat. Imagine mo for example ang telescope. Hindi ito lumilikha ng mga bituin kapag sumilip ka sa telescope. No. Ipinapakita niya lang ang mga ito. Na-enlarge yung mga bituin. Na ma-magnify yung mga bituin. Gayun din naman po, ang worship doesn't create God's greatness. It reveals it in your life. Marami pong Christians ang nahihirapan o napapagod sa pag-disciple dahil sinusubukan nilang sundin si Jesus batay lamang po sa rules nang hindi mo na sila nagkakaroon po ng malalim na pagmamahal at relasyon sa Kanya. Now, truth number 2, true joy flows from knowing God as Savior. Luke 1:47, how my spirit rejoices in God, my Savior. Ang wika po ni Mary. Now, yung word po na rejoices is agaliao, which means to live for joy, to exalt. Ito po isang nag-uumapaw na kagalakan. Hindi po sinabi ni Mary na God my helper o God my example. Hindi ba? Ang sabi niya, God my Savior. Naunawaan po ni Mary ang isang bagay na hindi po nauunawaan ng maraming tao maging sa panahon natin ngayon. Ano yon? Yung pangangailangan po ng kaligtasan. Ganito rin po ang sinabi ni Isaiah the prophet sa book na taglay po ang kanyang pangalan. Di ba? Do sa Isaiah chapter 12 verse 2. Listen to this. Surely God is my salvation. I will trust and not be afraid. The Lord himself is my strength and my defense. He has become my salvation. At katulad po ni Isaiah, itinuro po ni Mary ang parating na kaligtasan in the person of Jesus na nagbibigay po ng kagalakan at hindi po ng takot. So lumalago ang kagalakan kapag pinahalagan po natin ang kaligtasan. And always remember si Mary po ay virgin po nung siya po ay magdalang tao. At bawal na bawal po sa kanila pong batas noon na ang isang dalaga pag nagbuntis yan po ay papatawan po ng kamatayan. Siya po ay babatuhin hanggang siya po ay mamatay. Pero hindi na po inalintana yun ni Mary. Bagamat siya po ay kumbaga ay ikakasal kay Joseph na kanya pong kasintahan at walang kamalay-malay si Joseph sa pangyayari kaya kailangan pa siyang kausapin ng angel, di ba? Pero just the same, si Mary po ay talagang tumugon sa tawag ng Diyos sa kanya. Nagagalak po si Mary dahil alam niyang siya ay iniligtas, hindi ng religion, kundi ng grace ng Diyos. Okay? Now, truth number 3. Discipleship is rooted in humble surrender. Ang katotohanan ito po ay binanggit sa Luke chapter 1 verse 48a. For he took notice of his lowly servant girl. Ang pagsamba po ni Mary ay nagmula po sa kanyang matinding kababaang loob. Ang kanya pong buhay, lalo na ang kanyang pag-oo sa Diyos at ang Magnificat ay nagpapakita na ang tunay po na pagsamba ay pagkilala sa kadakilaan ng Diyos habang itinuturing ang sarili bilang isang abang alipin lamang. Sa James chapter 4 verse 6, nakasulat po, God opposes the proud but gives grace to the humble. Now, yung salita pong grace na ginamit dito ay galing naman po sa Greek word charis, nang ibig sabihin po ay unearned or unmerited favor. Ang pagmamataas po ay humahadlang sa pagiging disciple natin. Samantalang yung kababaang loob o humility ay tumatanggap po ng grace o biyaya mula po sa Panginoon. Nabanggit nga po ni R.T. Kendall and I quote, God's greatest blessings often come disguised as interruptions. Ang dami pong pagkakataon sa Bible na mapapansin po natin na ini-interrupt ng Lord yung mga taong tinatawag niya. Ano? For example na lang po ito pong woman with an issue of blood for 12 years, di ba? In-interrupt yan yung kanya pong ginagawa ni Jesus, na-interrupt po yan. Okay, pero siya po'y gumaling because of that. At marami pa pong iba, si Zacchaeus for example, sila Peter, si James at saka si John, sila po'y nangingisda nung sila po'y tawagin ng Panginoon. May mga pinagkakabisihan sila pero tinawag po sila ng Panginoon and they obeyed the Lord. They responded to the call of the Lord. At dapat ganoon din po tayo. Now, ang buhay po ni Mary ay nagbago at na-interrupt ng i-anunsyo po ng angel na siya ay magbubuntis ng tagapagligtas habang siya po ay nakatakda ng ikasal kay Joseph. Ito po ay isang hindi inaasahang pangyayari na nagpabago po sa kanyang nakaplano ng buhay. Subalit, tinanggap niya ito ng may pagtitiwala sa kalooban po ng Diyos. So you see, natutunan po ng disciple sabihin, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo, O Diyos.
Not my will, but your will be done. Ang tawag po sa pagiging disciple ay pareho pa rin ngayon, gaya po noon. Anong ibig ko sabihin? Ang tawag sa atin ay ano, magsisi muna, tumalikod sa kasalanan, at bumaling na sa Diyos. Maniwala ang ikalawa or believe, manampalataya sa Panginoong Kristo sa kanyang mabuting balita. At pangatlo, sumunod, to follow, tularan si Jesus at isabuhay ang kanyang mga turo. Now, how do we respond to this? Ang una po, center your discipleship on worship. Saan ba nakasentro yung pagiging disciple mo? O yung sa kagustuhan mo maging disciple ka ng Panginoon? Now, kung hindi po sa worship then, i-redirect mo yan at i-center mo sa worship. Purihin mo, itaas, at dakilain ang pangalan ng Panginoong Hesus araw-araw. Ikalawa po, rejoice in the gospel. Huwag gayaan ang pananampalataya ay maging isang tungkulin lamang or obligation na walang kaligayahan. Kailangan po, isipin natin, bagamat ito po ay mahirap, ang pagsunod po sa Panginoon, pero kailangan pa rin natin magalak. Sabi nga ni Paul, di ba? Rejoice always. At ang ikatlo po, walk humbly. Ang pag-oo po sa interruptions ng Diyos ay pagtanggap na ang kanyang plano ay mas mabuti kaysa sa ating sariling schedule. Doon po sa Book of Romans chapter 12 verse 1a, mababasa po natin, give your bodies to God because of all He has done for you. Now, to close, tandaan po natin ito mabuti, discipleship does not begin with doing more. Discipleship begins with loving Jesus more. Discipleship begins with worship. So sa gabi pong ito, maaari nating sabihin, kagaya po ni Mary, my spirit rejoices in God, my Savior. At nawa po tulad ni Mary, ito ang maging awit nating mga disciples ni Jesus sa generation na ito. Tayo po'y mag-pray. Dearest God and Heavenly Father, muli po kami nagpapasalamat, O Diyos, sa pagtuturo mo po sa amin through your blessed Holy Spirit. We thank you, my Lord. We bless you, my God. Salamat po. Patuloy mo kaming tulungan, Panginoon, pangunahan, turuan, kung paano kami magiging isang mabuti na disciple ng Panginoong Yesus, just like Mary. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Glory to God. Maraming salamat po.